Nagpakana sila ng pagsalakay kay Crisostomo Ibarra at yaon ay pinaalam din nila ito sa Alferez. Si Alferez ay isa sa mga lider ng mga Guardia Civil at ang kanyang asawa ay si Doña Consolacion. Nang malaman ni Elias ang nangyari kay Ibarra, agad niya itong tinulungan. Kailangan nating tumakas ngayon sapagkat paparating na mga Guardia Civil upang hulihin ka. Sa anong dahilan? Bilang pinuno ng mangyayaring himagsikan. Sa anong kalokohan naman ito? Itaas ang inyong mga kamay bilang pagsuko. Nagsimula na ang kaya nakaplusot sa kwarto. Wala akong kinalaman sa mga himagsikan nila. Patid ko, gawa-gawa lang lamang nila ito upang makulong ka at mawasak ka. Sa anong kalokohan naman yan? Sa isang bangkang puno ng kumpay na may bay sila sa ilog, tumigil sila sa tapat ng bahay ni Kapitan Tiago at doon ay nagkita sa kahuli-hulihang pagkakataon sina Maria Clara at Ibarra. Sulat ng kapitan, kapalit ng sulat ng iyong ina. Kaya rito, natuklasan niya na ang kanyang totoong ama ay si Padre Damaso. Gusto na Maria Clara sapagkat nandyan na si Crisostomo. Maria Clara. Dito ay ipinaliwanag niya kung bakit niya ibinigay ang sulat ng kapitan kapalit lamang ng sulat ng kanyang ina. Ito ang karapat-dapat para sa isang marangal lalaki na kagaya mo. Na nakagawa ko ng malaki kasalanan sa iyo. Karapat-dapat na maging kasintahan mo. Ngunit hindi ko iuurong ang mga kasalanan mo. Magtapat ka. Mahalagang hinihiling si Padre Salve. Iyong mga liham kapalit ng liham ng aking ina. At yun ay ginawa ko, Crisostomo. Tinaydor kita, mahal ko. Ipinagkaloob ko sa kurang iyong liham. Perdonami, mi amor. Nagpatuloy na sila Elias at Ibarra sa pagtakas. Ngunit tinugis si Elias nang humahabol na ang akala ay si Ibarra. Tinamaan siya. Ngunit patuloy pa rin sa pagtakas. Nakita siya ni Ibarra sa kubatan, hinila ito para May sugat magtago. ka. Bakit ka pa narito, Ibarra? Iniligtas kita rito. Bakas ka na, Ibarra. Gusto mo bang tayong dalawang mamatay dito? Kailangan ka pa ng bayan ito. Kailangan ka pa ni Maria Clara. Bakas ka na, bago ka pa nila maabutan. Nakasapit si Elias sa baybayin at lumakad na patungo sa gubat. At doon niya natagpuan si Basilio na umiiyak sa tabi ng bangkay ni Sisa, ang kanyang inang baliw. Bata! Huwag kang matakot sa akin. Hindi ako masamang tao. Nagawa mo dito, bata. Umuwi ka na. Delikado dito. Hindi ko pwedeng iiwan ang aking nina ito. Alam ko ikaw ang pag-asa ng bayan, kaya huwag kang sumuko. Tinakpan ni Basilio ng mga dahon si Silugin mo Sisa. kami, bata. Mamamatay ako nang hindi ko nakikita ang bukang liwayway ng aking bayan.